Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon, 18 taon na may karamdaman. Gawa ito ng masasamang espiritu na nasa kanya. Siya'y hukot at hindi makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang mga tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na inilaan upang magtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyon upang magpagaling at huwag naman sa araw ng pamamahinga. Sumagot siya. Sabi ni Jesus, mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Ngayong araw na ito, sinasabi sa iyo ng Diyos, minamahal ka ng Diyos. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. Siya ay laging nandiriyan, nakamasid, nakikinig at nagmamalasakit. Hindi nagkukulang ang Diyos sa iyo kahit minsan. Huwag kang mag-alala, huwag kang magduda, kasi bago ka pa humingi, alam na ng Diyos ang nilalaman ng puso mo. Minamahal ka ng Diyos sa isang totoo, tapat, at walang hanggang paraan. Kaya patuloy ka lamang manalig. Opo, kasi baka minsan may pinagdadasal tayo, ang tagal-tagal naman, Lord. Ilang araw ka na bang nagdadasal? Ilang buwan ka na bang nagdadasal? May pinagdadasal ka na bang matagal na hindi pa binibigay? Parang ayaw mo nang magdasal. Sa Ebanghelyo po, merong babae, 18 years. Tagal na, no? 18 years, siya po ay kuba, hukot, na hukot. Meron bang hukot dito? Hindi, ano. Hukot na hukot. Kapanalig, napakahirap po nito. Pag hukot, parang kuba, hindi ka makatingala sa langit. Anong nakikita mo araw-araw? Puro sahig. Puro lupa. Kapag may kausap kayo, di mo makita yung mukha. Kapag kumakausap ka sa ibang tao, nakatingin ka lamang siguro sa paa niya. Kasi nga, hukot na hukot. Hirap na hirap tumingala. Baka sumasakit yung likod kapag titingnan yung mukha ng kanyang mga kausap. Nakayuko po siya. Hindi makita ang langit. Minsan po ganito po tayo. Nakayuko dahil sa bigat ng problema. Yukong-yuko na kasi pagod na pagod. Sugatan. Yukong-yuko na
Kasi wala nang pag-asa. Hindi na makabangon. Sinubukan mo naman, pero lagi na lang palpak. Lagi na lang mali. Hindi magawang bumangon. Yukong-yuko, hukot na hukot. Pero dumating si Jesus at walang maraming salita, wala. Sinabi niya lamang doon sa babae, magaling ka na sa iyong karamdaman. Pinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. At noon din ay nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Hindi pa humihingi yung babae. Hindi yung babaeng lumapit. Si Jesus ang lumapit. At si Jesus alam na niya yung gustong gawin. Alam niya yung nais ng babae. Magaling ka na sa iyong karamdaman. Hinipo ng kamay. At nakatayo, nakaunat yung babae. Malaya ka na sa iyong mga kasalanan. After 18 years. Kapanalig, merong God's perfect timing. Opo, medyo matagal to ha. Pero pansinin mo, sa loob ng 18 taon, hindi naman pinabayaan ni Lord yung babae. Opo, matagal yung pagkatanggal ng kanyang hukot. Pero may biyaya pa rin siyang tinatanggap. May mga taong tumutulong sa kanya, nakakakain siya. Nakakapunta siya doon sa sinagoga. Hindi siya pinababayaan ng Diyos. Oh, may sakit, kuba, hukot. Pero hindi mo pwedeng sabihing pinabayaan kasi may tulong, may biyayang dumarating. Kapanalig, ikaw, meron kang ipinagdadasal. Medyo matagal. Pero tingnan mo, hindi ka naman pinababayaan ng Diyos, di ba? Yung mga pangangailangan mo sa ngayon, binibigay naman ni Lord. May mga tao, pinadadala ni Lord para iparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Pinangingiti ka pa rin, pinasisikat pa rin ng isang magandang umaga. Meron pa rin mga pumapahid ng iyong mga luha kapag ikaw ay umiiyak. Nagdadala ng bibigay ng pagkain kapag kumakalamang sikmura. Meron pa rin tulong na dumarating. Minsan yung pinagdadasal mo, baka matagalan. Pero hindi ibig sabihin, pinabayaan ka na ng Diyos. Baka doon sa paghihintay mo, may ginagawa ang Diyos. Tandaan mo kapanalig ha, behind every detour, behind every rejection, behind every delay, God is doing something good. Amen? May ginagawa pa rin. Oo, sabihin mo, na-reject po. Nag-apply ako, sabi, hindi daw ako pwede. Huwag ko munang titigil. God is doing something good. Ito po yung gusto ko. Pero na-detour, sa iba ako pinapunta. Okay ka pa rin naman, di ba? Opo. God is doing something good. Na-delay po. Nagdasal ako 1 taon, 2 taon, 3 taon. 18 taon na, wala pang nangyayari. Na-delay yung biyaya. Hindi na ba ako mahal ng Diyos? Mahal ka pa rin. God is doing something good. Hindi ka naman niya pinababayaan, di ba? Meron pa rin mga biyaya. Oo, yung hinihingi mong eksakto, wala pa. Pero doon sa delay, doon sa paghihintay, God is doing something good. May inihahanda siya na mas maganda. Kaya hindi yun yung binigay niya. Kaya sinabi noon, hindi pwede. Kaya tinanggihan ka doon. Dininay ka doon. Behind every denial, merong pintuan na mas maganda na bubuksan
ang Diyos. Behind every detour, yung bang biglang pagliko ng buhay, hindi nakaplano, hindi mo inaasahan, bigla kang dadalhin ni Lord sa ibang lugar, bigla kang dadalhin ni Lord sa ibang mga pagkakataon, magugulat ka na lamang at sa umpisa matatakot ka kasi bago. But behind that detour, God is doing something good. Kasi diyan, merong mas maganda, merong mas malaki na ibibigay na biyaya ang Diyos sa iyo. And behind every delay, opo, minsan natatagalan, pero God is never too late. Tayo nahuhuli, pero ang biyaya ng Diyos hindi nahuhuli. Ang biyaya ng Diyos ay dumarating sa eksaktong pagkakataon. At dyan sa delay na yan, pansinin mo, lumalalim ang iyong pananampalataya. Lumalawak ang kakayahan mo na umunawa. Lalong nagiging matatag ang iyong puso. At napansin mo ba, nagmamature ang kakayahan mo upang magbigay ng pagmamahal. Yung mga delays, yan po yung naghahanda sa iyo. Yan yung bumabago sa iyo. Hindi sinasayang ng Diyos yung mga luha mo, yung paghihintay mo. Hindi sasayangin ni Lord yan. May dahilan si Lord doon sa mga delays na yan. Kahit 18 years pa, yung mga delay. Ang tagal nito, 18 years. Yung isa kasing babaeng dinurugo, naalala niyo ba? Ilang taon siyang nagkasakit ng pagkadugo? Naalala niyo ba? 12 years. Ito, 18. Ang tagal. Pero sa bandang huli, ang sabi dito, bumangon, tumuwid yung babae at nagpuri, nagpasalamat sa Diyos. Hindi siya nagalit, hindi siya nanisi, hindi niya sinabing, bakit ngayon lang? Hindi, walang ganon. Kasi alam niya behind every denial, behind every detour, behind every delay, God is doing something good. At sa tamang, eksaktong pagkakataon, in God's perfect timing, dumating yung biyaya na higit pa sa inaasahan niya. Kasi yung araw ng Panginoon, yung araw ng Sabat, yun yung araw na ginamit ni Jesus upang maramdaman niya talaga ang Panginoon. Talagang araw ng Diyos. Talagang naging Lord's Day yung Sabat na yon. Kasi tumanggap siya ng pagpapagaling ng Diyos. Kaya lang merong mga iba, nagalit pa. Pinagaling na nga ni Jesus, nagalit pa. Samantalang yung mga hayop nila kahit araw ng Sabat, kinakalag para painumin. Kasi nga pag di pinainom, mamamatay yung hayop na yon. Nilalabag nila yung Sabat to save the animal, yung alagang hayop. Ano ba naman yung kalagan? Sa pagkakagapos ni Satanas, itong babae na ito, sa araw mismo ng Sabat, di ba napakaganda noon at napayapo yung mga nanlait o kaya inagalit kay Jesus. Napahiya silang lahat. Kapanalig itong tatandaan mo, ha? Minamahal ka ng Diyos, hindi kanya pinababayaan. Lagi siyang nandiriyan, nakamasid, nakikinig. Hindi sasayangin ng Diyos yung mga denials sa buhay mo, yung mga detours, yung mga delays. May magandang ginagawa ang Diyos. Magtiwala ka. Parating na ang malaking milagro. Parating na ang malaking pagpapala. At iyan ay tatanggapin ng mga tao na hanggang sa huli ay patuloy na nagiging tapat sa Diyos. Amen.